Sa John 19 verse 30, when Jesus had tasted it, He said, "It is finished." Then He bowed His head and gave up His spirit. O kaya naman sa Tagalog ay tapos na. Ito yung huling sinabi niya bago siya mamatay sa krus. Anong ibig sabihin ng tapos na? Ibig sabihin bayad na ng buo. Wala nang namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Na sa pagkamatay niya na yon ay naibalik tayo sa Panginoon. It's also a declaration of victory over sin, death, and the curse of the law. Na pinalaya ka na sa kasalanan. Wala na, tapos na. Hindi na tutungkol sa human effort mo. All you have to do is to believe and tumalikod sa kasalanan. Have faith in Jesus Christ dahil tinapos na niya ang laban. Ibig sabihin ba nun, Coach Mav, dahil tapos na, nganga na lang ako? Tutunganga na lang ako? No. Dahil oras na maniwala ka sa Panginoon ng totoo, ay mabubuhay ka na para sa Kanya. At magiging aktibo ka sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dahil unti-unti mo na rin maiintindihan na ito lang pala talaga yung tanging daan para sa kaligtasan. There's no other way. No human effort can achieve what Jesus Christ has achieved on the cross. And dun mo nagagalingan. Dun mo nasisipagan sa kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. At magagawa mo yun hindi dahil magaling ka, pero dahil sasamahan ka niya. Guys, it is finished. It is done. Tapos na. You have to understand na ngayon 2026, it's not about you. As believers of Jesus Christ, dapat sa Kanya lang tayo nakafocus ng buo. Hindi na sa mga bagay sa mundo. Tapos na yung laban, ipinanalo na niya. There is no more point in accumulating possessions or positions. There is no more point for you to live for yourself. Mabuhay ka para kay Kristo ng totoo at malalaman mo kung ano ang totoong ganda ng buhay. 2026, this is not about your human effort, pero kung ano yung ginawa ni Jesus para sa'yo. And sana po ay naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to.